natin ang kahandaan. Kaya nga sabi ko, asenso, benepisyo, paghahanda. Because paghanda ang isang lipunan, sigurado tayo na uunlad tayo at ligtas tayo. Meron din po kayong mga pre-breathing apparatus, rescue equipment sa mga lehitimong brigada. Kulang po. Ay, kulang na kulang. In fact, yung ating, kahit yung yung PPE, yung protective gear ng ating mga brigada at ng ating mga ilang taon bago pinapalitan, di ba? There is a time, lifetime na, sa atin parang ang PPE natin lifetime na. Kung kailan namatay yung yung bombero, yun at yun ang kanyang suot. Hindi to pwede. Tapos yung breathing apparatus, kasi kadalasan alam nyo, ang isa sa mga sakit na nararanasan ng ating ng mga bombero ay asthma, alam mo yun, lung related na mga kasi nasasagat nila yung if you look at the videos of calamity response, especially sa sunog, maraming mga bombero na hindi nakasuot ng tamang breathing apparatus, ng mask, no? Kasi nga kulang. And this is something na kailangan natin as a community, pagtulong-tulungan natin, na yung mga rescuers naman natin ay naman sila safe din. Kasi, di ba, binubuwis nila yung kanilang buhay to keep us safe, pero sila mismo kulang ng safety dahil hindi nga angkop yung kakulangan ng kanilang mga kagamitan. And ito ay talagang binring up ito ng lahat ng mga brigada na nakakausap natin, no? Kasi nagkakaroon tayo ng bisita brigada. In fact, isa sa nalulungkot din ako, yung kanilang mga stations ng ating mga volunteers. There are many volunteers na nasa tent lang sila pag nag-vigil sila kasi di ba 24/7 ang risk na merong sunog. Tapos nandoon lang sila sa may tent, kung minsan folding bed lang yung nandyan. Alam nyo, there are so many things that we can do for our firefighters and rescuers na hindi nga nakikita. Sa tingin ko lang talaga, hindi naman sa talagang wala lang tumutok. And this time around, we are hoping na sa pakikipagtulungan natin, especially kay Senator Bongo na laging number 1 na nandoon sa mga sunog para magbigay ng response and tulong sa ating mga kababayan ay magawa natin. And community education, ito yung natin, no, ng paghahanda. Community education is very important. There was a time in the history natin dito sa firefighting sa Pilipinas na ang mga kababayan natin, inaagawan yung mga bombero ng hose kasi gusto unahin yung kanilang bahay. Di ba? Ang training ng mga bombero, alam nila kung sino at ano ang unang itututok. In fact, meron pa tayong mga firefighters na nasaksak kasi nagagalit yung kababayan natin dahil hindi inuuna yung kanyang bahay. So, kawawa naman yung ating mga firefighters. Sila pa yung nasasaksak. Sila na nga yung nagre-responde because there is lack of education. So, yung community education is very important para ang pagtutulungan at ang paghahanda natin sa kalamidad na darating man sa atin. Kasi aminin natin o hindi, the Philippines is surrounded by waters, no? So yung baha, yung nandyan talaga yan. Kapag nag-brown out, kapag nagbaha, kapag nagbagyo, nagkakasunog pa. Kasi pag nag-trip yung kuryente, alam natin na yung kuryente natin, yung tawag yun, nakabraid. Nakabraid ang ating kuryente, parang buhok ng mga babae, kasi this is something na siguro it's really high time, no, na i-modernize natin ang ating. I have been a Undersecretary of the Department of Energy. Isa ito talaga sa aking nais na but I had a short stint
Pero I know na sa time ni President Duterte, he wanted this to be addressed. In fact, he made Davao City as a model. Right now, Davao City is already doing the underground connections of their electric power. And ito, dito sa Metro Manila, ito ang kadalasan na cause ng sunog dito sa atin. So, kung matututukan at tulungan nyo kami na magawa natin ito, tulungan nyo kami sa darating na halalan para meron din kayong tatawagin at bubususiin na, hello, kumusta na yung natin, asa na yung mga fire hydrant ng ating mga water companies, because they should have their own responsibility also. Hindi pwedeng kumikita lang sila sa taong bayan tapos yung kanilang social responsibility ay napapabayaan. There should be a proper connection between the private entities and the government to ensure that we have a safe Philippines.